ituturo ko ngayon sa inyo ay kung paano gumawa ng menu. Itong nakikita ninyo ngayon, ito yung fresh installed WordPress. So, kung ano yung nakikita ninyo, yan yung kung ano yung nakikita ninyo ngayon, yan yung makikita ninyo once na nag-install kayo ng WordPress. Okay, gagawa tayo ng menu. Okay, paano ba gumawa ng menu? Pag nag-create ka ng menu, for example, dito sa backend, nag-create ka ng page, dito sa pages, lalabas siya dito sa harap. So, testingin natin. Mag-create tayo ng page. Pag-create ng page is punta sa backend, add new, and then title, test page, publish. Okay, publish done. Refresh. Press F5 to refresh. Okay. Kung mapapansin niyo, gumawa ako ng page, test page. Okay? So, dito siya ngayon lumabas. So, kung gagawa ulit ako ng another page, another test page, and then publish. After publish, refresh. Okay, nadagdagan siya ng another test page. Ito, another test page, test page. Kung mapapansin niyo, kapag gumagawa ako ng pages, lumalabas siya sa harap. Paano kung ayaw ko siyang ilagay sa harap? For example, meron akong image na gusto ko linkable siya. Diba? So, hindi naman lahat ng page na ginagawa mo, gusto mo makita dito. Bali kasi ito ang tawag dito is primary menu. So, lahat ng pages na ginagawa mo, dito niya dinadala. Yun ang settings ng WordPress. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng custom menu. Para tayo ang magde-decide, tayo ang mag-a-assign kung ano yung mga pages na gusto natin lumabas. Mga pages itong sample page, nakalink to sa post page. Pero pwedeng page yan, pwedeng post page. So, ang gagawin natin ngayon is page dahil mas gamitin yung page compare sa blog page, post page, yun. Mas appropriate. Post page, ginagamit yun ng mga blogger. Pero kung website ang gagawin mo, kailangan mo page. Okay. So, pumunta tayo ng backend. Punta tayo ng menu. Ang gagawin natin ngayon is custom menu. Okay. Tayo ang gagawa ng menu natin at tayo rin ang mag-a-assign ng mga pages na ilalagay natin sa menu na lalabas dito sa front page. Okay, paano gawin yun? Punta tayo ng menu. Kung mapapansin niyo, blanco. So, blank siya, di ba? Kaya lahat ng kine-create natin na page, napupunta dito. Kumbaga, scattered siya. Wala siyang lalagyan. Kaya ang gagawin natin, gagawa tayong lalagyan. Main menu. Okay, mag-create tayo ng main menu. Mag-create na natin. Create. And then, i-assign natin siya. Primary menu. Bakit primary menu? Kasi pwede tayong gumawa ng another menu para dito. Diba gusto mo, may menu ka rito, tapos may iba kang menu dito. Pwede ka rin gumawa ng menu sa footer kung gusto mo. So, kailangan i-assign natin siya. Saan ba malalagay itong main menu? So, malalagay siya sa primary menu. So, save. Okay? So, meron na tayong primary menu. Ito yan, i-refresh natin, ha? Refresh. Okay. Kung mapapansin ninyo, wala nang menu. Wala siya. Dahil walang laman yung ginawa natin. Nag-create tayo ng menu. Ito, main menu, wala siyang laman. So, kaya wala siya inilabas. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng menu na gusto natin makita dito. Okay. First, pwede tayong gumawa ng custom links. Ano tong custom links? Itong custom links, hindi na natin kailangan kumuha ng pages internal. So, pwede tayong gumawa ng Google. And then, Google. Add menu. Once na-add mo yung menu, i-save mo. Pagka-save ng menu, refresh. F5. Yun, may lumabas siyang Google. Kaso itong Google na ito, external link siya. Pag kinlik mo siya, mapupunta ka, syempre, sa Google. Ayan, sa Google ka.
Pero since hindi natin kailangan yan, bulahin natin siya. Okay, balikan ng backend, remove, okay. So, para ma-link mo naman yung mga page na ginawa mo, dito sa ilalim ng custom links sa pages, kung mapapansin mo, meron ka nakitang 3 pages. Ito yung mga pages na ginawa mo using page. See, sample, all page. Ayan, may 3 pages siya. Siya yung nakita natin dun sa kanila. Kung mag-create tayo ng another page, this is another page. Okay, publish. Okay, so punta tayo ng menu. Yun, naging 4 na siya. This is another page. So, ang gagawin natin ngayon, since naka-create na tayo ng menu, tandaan natin na mag-create muna tayo ng menu. Punta ka ng appearance, menu. Pag nasa menu ka na, lalagay mo siya ng pangalan, i-assign mo. Itong in-assign mo na menu, itong area na to, ito siya. Primary menu. Okay. I-enter natin siya, refresh, dahil binura natin, ay hindi ko pala. Bulayin natin yung Google, save. So, pag refresh ko siya, blank ko siya dahil wala siyang laman dito. So, para malagay mo siya ng laman, i-check mo to. Ito yung mga pages na ginawa mo. Okay? Chinek ko 4. So, add menu. Ayun, lumabas na siya. So, pwede mo siyang i-rearrange. For example, itong another test page, kasunod yung sample, test. Okay, save mo siya. Okay, save. Refresh. Ayun, lumabas na siya. So, 4. Dahil 4 yung nilagay mo. Ngayon, kung ang gusto mo, for example, itong sample page, gawin mong subcategory itong test page. Pag kinlik mo, pag mouse over mo itong sample page, magkakaroon siya ng drop down. Ang drop down niya is test page. Itadrag mo lang siya. Itong sample page, ilalim mo. Kung mapapansin niya, nagkaroon ng line, dotted line. At yung dotted line niya naka-indent. Ibig sabihin, under siya ng sample page. Ngayon, kapag hindi siya naka-indent, nakaganyan siya, another category title siya. Pero pag naka-indent siya, okay, under siya ng sample page. Okay, save natin para makita yung effect. Save, punta tayo ng front page, refresh. Okay, nawala yung test page natin. Napunta siya dito sa ilalim ng sample page. Dahil dito sa menu natin, nilalim natin siya. Okay? So, meron na tayong page para dito. So, halimbawa, itong another test page, gusto ko siyang palitan ng title. Gusto ko siyang gawing homepage. Siya yung pinaka-home ko. Yung pinaka-front page ko. Pupunta lang kayo dito sa pages. Tandaan natin yung mga pages na ginagawa natin, yung title nun, yun yung napupunta dito sa primary. So, itong another test page, ito, papalitan natin siya ng title. Gawin natin siyang home. Okay, home. Date. Okay, updated na siya. My front page. Refresh. Okay, home siya. Ngayon, ang sunod natin gagawin ay i-assign itong domain na ito. Itong domain na to, dapat nakatarget na itong home. So, para every time na i-click natin yung website natin, yung front page natin, mapupunta siya dito sa home. So, ito yung pinaka-front page mo. For example, gawa tayo na ito sa website na. Ito. Tinype ko yung add-icon.com and then napunta tayo dito sa page na to. Kasi ito yung home na ginawa ko. Ito yung home niya. Ito siya, home. So, pag hindi ko tong domain niya, ito ang tina-target niya, yung home. So, ganun din ang gagawin natin dito. Pag in-open natin itong website, itong domain na to,
ang tatargetin niya is itong home. So, pupunta tayo ng appearance, settings, reading. Okay, nasa reading na tayo. Gawin natin siya static. And then, palitan natin siya ng home. Save. Ayan. Meron na tayong customize navigation menu. Ayan ang homepage natin. So, every time na magdadagdag kayo ng title, ng navigation menu, tandaan nyo, mag-create muna kayo ng page. Kapag nakapag-add na kayo ng page, pupunta kayo ng appearance, punta kayo ng menu, i-assign natin yung menu. Okay? Sige, gawa tayo ng isa ulit para mas malinaw. Page. Another test menu. Okay? So, for example, naglagay ka na ng content mo. Punta tayo ng content. Copy natin ito. Okay. Copy natin yan. Save. So, another test menu. After ma-save, punta tayo ng menu. Appearance, menu. Another test page. Click natin. I-add. After ma-add, save. Okay, save. Punta ng front page. Refresh. Tandaan natin, 3 lang yan. Madadagdagan siya ng isa. Okay. Ganyan ang paglagay ng customize menu. So, kung meron kayo ibang tanong, email lang ninyo ako. Siguro yung email ko or mag-send kayo ng message sa akin sa website ko, ad-icon.com. Kung meron kayong gustong malaman tungkol sa WordPress, yun lang. Thank you.